Posibleng pagkawala ng petrodollar na nagsisilbing isa sa pinakamalaking asset ng Amerika, muli na namang pinag-uusapan sa social media, at ito ay dahil sa panibagong aksyon na ginawa ng Saudi Arabia kung saan ay nakaisa ito sa Bank of International Settlements para sa pagsulong ng isang proyekto na kung tawagin ay mBridge na naglalayong bumuo ng Central Bank Digital Currencies o CBDC. Kung saan sa pamamagitan nga nito ay posibleng mas lalong mababawasan ang paggamit ng dolyar sa kalakalan ng mundo, at dahil ang Saudi Arabia ang pinakamalaking exporter ng produktong petrolyo sa mundo, ay napakalaki talaga ng posibilidad na maraming bansa ang mapasusunod nito gamit ang kanilang produkto. Natuluyan namang susunog sa petrodollar ng mga Amerikano. Bukod pa rito, ang alyansang BRICS na kinabibilangan rin ng Saudi Arabia ay kasalukuyan ng gumagamit ng blockchain upang iwasan ang paggamit ng US dollar sa loob ng kanilang alyansa. Pero gaano nga ba kalaki ang epekto ng CBDC o Central Banking Digital Currencies at Bitcoins laban sa US dollar ng Amerika? Ano ang pagkakaiba nila? At ano nga ba ang petrodollar na kayang burahin ng Saudi Arabia kung gugustuhin nila, na kung mangyayari naman ay tiyak mauuwi ito sa malawakang giyera na maaaring sa buong mundo ay bubura? Ang petrodollar ay isang sistema na nilikha noong 1970s sa pamamagitan ng 6 na pahinang kasunduan na nilagdaan ni US President Richard Nixon at Saudi Prince Fan bin Abdulaziz, kung saan sa kasunduang ito ang US ay nangakong magbibigay ng mga supply at kagamitang militar sa Kingdom of Saudi Arabia, at bilang kapalit ang Saudi Arabia naman ay tatanggap lamang ng perang dolyar sa pagbebenta nito ng langis saan mang dako ng mundo. Kaya naman tinawag itong petrodollar dahil hindi ka makabibili ng produktong petrolyo kung hindi ka gagamit ng perang ito, at dahil ang produktong petrolyo ang pangunahing kalakal na ginagamit sa pagpapatakbo ng ekonomiya, ay napakaraming bansa pa noon ang mas nangailangan ng perang dolyar ng Amerika, at dahil nga sa laki ng demand ng perang ito ay mas tumaas ang halaga nito na nagbigay ng kakayahan sa Amerika upang mas gumastos pa ng husto at mapalakas ang impluwensya nito sa buong mundo. Gayunpaman, dahil napakalaki at makapangyarihan pa ang USSR noong mga panahong ito, ay dalawa pa sila noong itinuturing na superpower sa buong mundo. Kaya't nang bumagsak ang USSR noong 1991 ay ang US na ang kinilala bilang sole o nag-iisang superpower sa buong mundo, dahil wala nang makapapantay pa noon sa lakas at impluwensya ng mga Amerikano. Subalit sa panahong ito ay unti-unti na namang nababawasan ang impluwensyang pampolitika at pang-ekonomiya ng Amerika, kung kaya't nawala ang titulo ng pagiging sole superpower nila, at sa pamamagitan nga ng impluwensya ng Saudi Arabia, kung nanaisin itong isulong ang paggamit ng Central Banking Digital Currencies para sa pagbebenta nila ng langis sa buong mundo, ay tiyak tuluyan ng matutupok ang lakas ng dolyar ng mga Amerikano. Sa pamamagitan kasi ng CBDC, ang bawat currency ng bansa ay mapapakinabangan na ng bawat isa para sa kalakalan nito sa iba't ibang panig ng mundo, kaya't hindi nakakailanganin pa ng bawat bansa ang dolyar ng mga Amerikano, at kapag nangyari ito, ang dami ng perang dolyar sa buong mundo ay babalik lahat sa bansa ng mga Amerikano, na tiyak ay magdudulot ng labis na pera sa sirkulasyon ng bansa na magdudulot ng pagbulusok ng halaga nito. Kaya naman kung mangyayari ito, ay tiyak na gagamitin na ng US ang buong puwersa nito laban sa mga bansang kumakalaban sa kanila, at tiyak na uunahin nito ang Saudi Arabia dahil ang supply nito ng langis ang pinakakailangan nila, kaya't malabo pa sa sabaw ng pusit na tuluyang tatalikuran ng Saudi Arabia ang Amerika. Kaya't ang pakikiisa na ito ng Saudi Arabia sa proyektong ito, bagamat may posibilidad, ay tiyak hindi pa aabuti ng Saudi Arabia ang posibilidad na ito, dahil tiyak mauuwi ito sa desperasyon ng mga Amerikano na tiyak ay pagsisisihan ng mga Arabo. Samantala, ang BRICS Alliance na kinabibilangan na rin ng Saudi Arabia ay gumagamit lamang ng blockchain sa mga transactions nila, kung saan bagamat nakababawas din ito sa paggamit ng US dollar sa bawat transaction nila, ay hindi naman ganoon kalaki ang epekto nito para sa Amerika, dahil kahit gumagamit ng blockchain sa pamamagitan ng mga cryptocurrencies ang bawat bansa sa mundo, ay nananatili pa rin naman na may mga nakaimbak na US dollar sa kani-kanilang bangko. Kaya't ang US dollar ay nakakalat pa rin sa buong mundo, at ang pagnanais na tuluyang bitawan ang paggamit nito ay tiyak na mag-uudyok sa huling opsyon ng mga Amerikano.
kung saan aanhin pa nila ang kanilang pinakamalakas na puwersa kung wala na silang pera. At hanggat nariyan ang Saudi Arabia na sumusuporta sa petrodollar nila, ay malabong may tumalo sa lakas at impluensya ng Amerika. Kaya't kung muling uupo si Trump at muli nitong makukuha ang loob ng Russia, na isa rin sa pinakamalaking exporter ng produktong petrolyo sa mundo, ay tiyak wala nang maipagmamalaki pa ang China na posibleng maging daan sa tuluyang pagbagsak ng kanilang ekonomiya. Ang CBDC o Central Banking Digital Currencies ay isang sistema na binabakapan ng pera ng bawat bansa, at sa paraang ito ay maaaring magkaroon ng lakas ang currency ng bawat bansa laban sa US dollar dahil sa direktang paggamit nito sa kalakalan ng mundo. Gayunpaman sa kasalukuyan ay 5 bansa pa lamang ang nakikiisa sa proyektong ito, kaya't hindi ganoon kalaki ang epekto nito sa US dollar ng mga Amerikano. Samantala ang blockchain naman na ginagamitan ng mga cryptocurrency ay walang backup na pera, kung kaya't hindi ito nakaapekto sa fluctuation ng pera ng mga bansang kasali dito laban sa US dollar ng mga Amerikano. Kaya't bagamat naiiwasan nga nila ang paggamit ng US dollar ng Amerika, ay hindi naman ganoon kalaki ang epekto nito para pahinain ang US dollar ng Amerika. Kaya't hindi ganoon kadaling alisin ang US dollar sa kalakalan ng mundo dahil tiyak ay isang malawakang digmaan muna ang magaganap bago mangyari ito. Ikaw, ano sa palagay mo? Magagawa nga kaya ng Saudi Arabia na tuluyang talikuran ng Amerika, at matatanggap kaya ng Amerika na tuluyan silang talikuran ng Saudi Arabia nang walang nagaganap na gyera? Kayo na ang humusga. We protect Saudi Arabia. Would you say they're rich? And I love the king, King Solomon, but I said, King, we're protecting you. You might not be there for 2 weeks without us. You have to pay for your military. We've become very good friends over a fairly short period of time. I was in Saudi Arabia in May, and we are bringing back hundreds of billions of dollars into the United States, and we understand that, and they understand that. Some of the things that have been approved and are currently under construction and will be delivered to Saudi Arabia very soon, and that's for their protection. But if you look in terms of dollars, $3 billion, $533 million, $525 million, that's peanuts for you.